Kapag binasa mo ang banal na kasulatan, tatlong katanungan ang dapat mo munang sagutin. Dahil sa loob ng Biblia, maraming aklat yan. Mula Genesis hanggang Apokalipsis o Pahayag, merong 73 aklat na pinagsama-sama para maging banal na kasulatan o tinatawag na Biblia. Tatlong katanungan muna bago ka magbasa. Ano yon? Una, sino ang nagsulat ng aklat? Halimbawa, ang sulat San Pablo Apostol sa mga taga-Roma, si San Pablo ang nagsulat niyan. Ano ang layunin ng nagsulat ng aklat? Pangatlo, ano ang sitwasyon ng lipunan nung panahon na yun na isinusulat yung aklat? Tanong, yung mga iglesia ni Cristo naririto, sinasabi ba sa inyo ng ministro niyo yan? Sasagutin ko na kayo, hindi. Bakit? Nag-uusap kami ng aking mga kamag-anak eh. Ano gagawin? Lahat ng mga nagpapatawag ng pagpapamahayag, babanatan kagad ng talata. Babanatan ng talata, pero hindi ipapaliwanag kung bakit sinulat yung talata na yon. Hindi ipapaliwanag kung sino ang nagsulat ng talata na yon. Hindi ipapaliwanag kung ano ang layunin kung bakit sinulat yon. At kapag nasagot mo yung tatlo na yan, tsaka ka palang maaaring magpaliwanag ng mga talata dito sa loob ng Biblia. Ngayon, bago po tayo dumako dito, kailangan muna nating maunawaan kung sino si Felix Manalo. Bakit? Kasi po, kaya naniniwala ang mga iglesia ni Cristo na sila ang tunay na simbahan, ay hindi dahil sa Roma 16:16. Kaya sila naniniwala na sila, na ang pangalan ng iglesia ni Cristo, sila ang tunay na simbahan, hindi dahil sa sulat ni San Pablo Apostol sa mga taga-Roma. Sila ay naniniwala na sila ang tunay na simbahan dahil kay Felix Manalo na pinaniwalaan nila na huling nasugo sa huling panahon. Na si Felix Manalo daw ang anghel na isinugo ng Diyos para itayong muli ang iglesia ni Cristo na tumalikod nung namatay ang huling apostol. Next slide. Ang pagbubunyag ng katotohanan. Dalawa ang ating sasagutin. Una, si Felix Manalo ba ang anghel na tinutukoy sa Apokalipsis 7:2? Yan po ang basihan nila. Ewan ko kung naka-attend na kayo ng pamamahayag. Sigurado ito ang sasabihin. Yung mga iglesia ni Cristo narito. Diba? Ito ang basihan nyo kung bakit si Felix Manalo ang anghel na sugo. Apokalipsis 7:1 hanggang 3. Pero particularly 7:2. Yung po Apokalipsis, ang isa pang pangalan niyan, Pahayag. Meron pong Biblia, tinatawag yan ang pagbubunyag. Pero sa lumang Tagalog, Apokalipsis ang tawag. Okay. Yan yung una nating ibubunyag. Si Felix Manalo ba ang anghel na tinutukoy sa Apokalipsis? Napakalaga po niyan. Kasi pag nakita natin kung sino ang tinutukoy dyan, wala nang kwenta yung INC 1914. Dahil malalaman nyo na kung sino talaga ang tinutukoy sa Roma 16:16. At pangalawang ibubunyag natin, ang INC 1914 pa, Iglesia ni Cristo 1914, na itinatag ni Felix Manalo, sila ba ang tinutukoy ni San Pablo Apostol sa kanyang sulat sa mga taga-Roma? Roma 16:16. Yan pong dalawa na yan ang ibubunyag ko sa inyo. Sabi ko nga po kanina, pag ako tinamaan ng kidlat dito, nagsisinungaling ako. Pero pag may nagtanong dito, tinamaan ng kidlat, yung pinanggalingan nyo, sinungaling. Okay, ang pagbubunyag ng katotohanan. Una, tanong, si Felix Manalo ba ang anghel na tinutukoy sa Apokalipsis? Sino ba si Felix Manalo? Baka hindi niyo pakilala. Papakilala ko muna sa inyo. Si Felix Manalo, taga-Taguig yan. Pinanganak noong May 10, 1886. Tatay niyan, si Mariano Isagun. Nanay niyan, si Bonifacio Manalo. Ang tunay na pangalan ni Felix Manalo Isagun. Ang tunay na apelido niya, kung kukunin yung apelido ng tatay, Isagun. Tapos, nagpalit ng pangalan. Tinanggal niya yung apelido ng tatay niya, ang ginawa niya apelido, yung apelido ng nanay niya. Ngayon, tanong, bakit? Hindi natin alam. Maaari tayong magpuro-puro, pero hindi ko sasabihin kung bakit, kasi hindi ko alam. Kayo ba? O kayo? Pag tinanggal niyo yung apelido ng tatay niya, papatayin kayo ng tatay niyo, sigurado. Makagulpihin kayo ng gulpihin. Pero bakit na tinanggal? Hindi ko po alam. Pero sa pangalan mismo, maganda ang naging kahulugan. Nung tinanggal niya Isagun, naging maganda yung kahulugan ng pangalan. Felix, masaya. Manalo, matagumpay.
masayang tagumpay. Masayang tagumpay ang kakamti natin tuwing Huwebes at Linggo. Ha? Okay. Sino ba si Felix Manalo? Nung panahon siya niya pinanganak, noong 1886, 100% ang mga Pilipino Katoliko, kaya wala siyang choice. Katoliko siya. Kaya lang yung tsuhin niya, masungit na pare. Hanggang ngayon naman, may masungit pa rin pare. Buti na lang, mabait ako. Yun. Ako pinakamabait. Okay. Dahil nakita niya na yung mga pare nung araw, at inabutan siguro yun ni Kuya Lito, na kung yung pare nung araw, pag sinabing luhod, luluhod. Pag sinabing magdasal, magdadasal. Pag sinabing kakikilos, diktador. Ayaw ni Felix Manalo yun. Dumating ang mga Amerikano nung natalo yung mga Espanyol. Dumating sila, mga protestante, naging metodista si Felix Manalo. Hindi siya nakontento, naging Presbyterian. Hindi pa rin siya nakontento. Christian Mission Evangelist. Naging Seventh-day Adventist Minister. Kaya po yung mga kapitbahay natin dito, metodista, sabadista, galing si Felix Manalo dyan dati. At pagkatapos ng maging Seventh-day Adventist, litong-lito siya, nawalan siya ng pananampalataya sa Diyos. Sino po nagsabi nun? Hindi po ako, siya mismo nagsabi. Ano? Saan matatagpuan yun? Baka nakapagtabi kayo ng Philippine Free Press, February 11, 1950. Sino ba nagbabasa ng Free Press dito 1950? Ayan, meron pang pahina, page 2. Baka naman sabihin, ini-invento ko lang na nawalan siya ng pananampalataya. Okay. Ayan po, page 2. Next slide.